Sir, good evening, sir. My third encounter, sir, from Tulunan, North Cotabato, sir. Yung, kasi yung nangyari doon, sir, yung time na yon, yung report ng mga civilian sa aming batalyon na yung ninanakaw yung mga hayop nila, mga karabaw nila, mga baka, kambing. Nung time na yon na pinadala kami ng tulunan yon, kumbaga kami yung maging referee doon kasi yung mga civilian doon, siyempre ninanakaw yung mga baka nila, karabaw nila, mga hayop nila. So, siyempre may ano din sila eh. Nakikita na talaga nila na ilang beses na ninakaw. Kaya yung civilian na yun doon, lumaban siya kasi may baril siya eh. Nung time na yun, kaya nung time na yun, sinusundan niya yung baka niya na ninakaw. Sinundan niya, so binaril siya nung baka nagnakaw ng baka. So, bumalik siya sa bahay niya kasi may baril siya. Binaril din niya yung hinabol niya yung baka niya. So, na-recover yun. So, tumawag sila sa batalyon tapos yung batalyon tumawag sa kumpanya namin na kami yung ipapadala doon sa barangay Maybula, Tulunan. Yan yung tinatawag nila na kwilyo-kwilyo, barko-barko. Kasi yung shape ng bundok doon, parang kwilyo siya. May parang forma din ng barko-barko. Kaya tinawag siya na kwilyo-kwilyo. Magkatabi lang yun, kwilyo-kwilyo at saka barko-barko. Nung nangyari doon, nung andoon na kami, ang order sa amin sa taas na wag namin silang putukan, wag namin pag nakita namin yung mga kasi membro yun ng brother Islam natin yung doon na engaged ng civilian na yun kasi lumaban siya, ninakaw yung mga hayop niya. Yung nangyari kasi doon, sir, imbes na kami doon, yung baga referee lang kami lang sa gitna nila. Ang nangyari doon kasi yung kalaban, lumapit sila. Nilapitan talaga kami. Tapos kami, kawawa talaga kami kasi hindi kami makaputok kasi may order sa taas. Bawal kami magputok kasi referee lang nga kami doon eh. Kami lang yung para maiwasan yung mga sa mga civilian doon kasi natatakot sila. Baka anuhin sila, balikan. Kaya pinadala kami doon nung time na yon na mga ilang linggo din kami doon, ilang araw. Pinuputukan na kami ng kalaban. Pinuputukan kami. So, hindi kami gumaganti. Medyo malayo pa man yung doon, yung kalaban. So, yung tulunan kasi halos yung bundok doon parang siya, parang chocolate hills, maliliit na bundok pero matarik siya, matarik siya. Doon namin nakikita yung kalaban na pumuputok sa amin. May mga high power sila, yung gaya ng mga barit. Hinahayaan lang namin kasi may order talaga sa taas na hindi sila pwedeng putukan kasi referee lang kami doon para bantayan lang yung mga civilian doon para hindi sila maglapit, hindi nila gawin yung ginawa nila. So, ang nangyari doon, sir, siyempre ilang araw na pinuputukan kami, hindi kami pumuputok. Nung tumawag yung yung PL ko noon, Sir Domingo, nung tumawag siya sa battalion commander namin, paano sir kung lalapitan kami, paano, anong gawin namin sir? Hindi kami putukan, palapit na sila ng palapit. Ang sabi ng batcom namin noon, maalala ko si Sir De La Cruz, siyempre nilapitan na kami, alangan din namin putukan. Nangyari doon, nung nilapitan kami, talagang pinutukan na namin. Doon na nag-umpisa yung matindi rin na gira kasi yung strength namin doon is 2 squad lang kami. So, 7-7 lang. So, 14 lang kami. Sipin mo yung kalaban, the first day, ang dami nila. Pero hindi sila tumuloy. Balik, kinabukasan, balik naman. Paano sila?
So hindi talaga kami umalis doon, yung nangyari doon. Naisip din ng officer ko. Sabi niya sa akin, kung kaya ko daw gapangin yung kalaban doon kasi makikita namin sila eh. Kasi yung bundok nga doon sa tulunan, open eh. Yung nag-iisang kahoy lang sa tuktok, makita mo talaga yung tao. Sa mga bundok na yun, puro may tao eh. Nag-usap kami ng platoon sergeant ko, platoon leader ko, ano ba maganda gawin? Kasi lagi na lang tayo na ano. Yung sabi ng platoon sergeant ko noon, kung kaya ko ba daw gapangin yung ano na yun, yung kalaban doon sa kabilang mundo kasi palagi na lang kami na ano, ay bawal nga mag ano eh, bawal daw putukan kasi yung ano namin doon, referee lang, mabantaw lang sa ano. So, nag-order mo naman si Batcom, pag pinutukan kayo ulit, putukan nyo na. Kasi parang namimiyasa na sila eh, ilang beses na ginawa. Naisip ng PL ko noon, si Malcolm Domel Domingo, sabi niya sa akin, kasi tawag niya sa akin, Yo eh, Yo. Anong maganda, kaya ba gapangin? Sabi ko, yes sir, kaya yan. Sabi ko sir, basta bigyan mo lang ako ng tao na malakas din yung loob na magsama sa akin. Kaya nag-planning kami sa araw pa lang, anong oras ko sila gagapangin. So nung ginapang ko na sila mga tatlo kami yun eh. Mga 1 o'clock ng umaga. Umpisa na kami gapang. Tatlo kami. Nilapitan talaga namin yung kinakampuan nila, yung bundok na yun. O makikita din namin sa kung araw. So nasa high ground sila eh. Nasa ano. Pero yung ginawa ko, dumaan ako sa mga yung sapa-sapa, yung may creek. Siyempre doon medyo masukal. Eh kung doon ako magdaan sa may mga kubo na yon, mapansin man, makita ako. So yung ginawa ko, gabi, 1 o'clock in the morning, ginapang ko sila. Dalawa yung kasama ko noon. Ginapang namin sila. Nadikitan namin mga 4 o'clock. Nung time na yon, nakadikit na talaga kami. Bago namin tinira. Pero nung usapan kasi namin nung opisyal ko, pagtapos tira, kumbaga, exit na kami ba, hayaan na sila na ano. Ngayon, pagtira namin mga alas 4, volume fire, sabay exit, balik sa area. Nung alas 4 na tinira namin sila, exit kaagad kami. Pag exit, pagbalik namin sa yung position namin, yung tinutulugan namin, 5 o'clock in the morning, nagaputok na yung kalaban. Sobrang dami na ba? Nakita ko kahapon, mga estimated. Sabi ko, mga ano pa lang sila, mga 80 to 100. Kinabukasan, sabi ko, sir, ang dami na talaga nila. Kailangan na natin mag-request siguro ng canyon or mortar. Kasi hindi talaga kaya to kasi 14 lang kami. Boss, isipin mo yung kalaban nasa 400 to 500 na. Itong mga ilang araw na. Nagaitim lang doon sa mga bundok-bundok na maliliit eh. Parang chocolate hills yung bundok kasi ng tulunan. Kaya nag-request kami noon ng ni sir. Sabi niya sa akin, sabi ko, request na tayo ng sir. Hindi talaga kaya ito sir kung natin ito sir, maubos tayo dito sa sobrang dami nila. Kasi yung position nila, mas sila eh. Kaya nung ginawa namin noon, habang yung squad ko, pumuputok kami habang yung isang squad naman papunta sa high ground. Bali yung ginawa namin doon, habang nagaputok kami sir, pinapaakyat namin yung one squad namin doon sa tuktok na may advanced position na may laban din kami sa kanila. Kaya nung nangyari doon, mula umaga, alas 5, umabot ng 11 o'clock yung putukan kasi na sila yung batalyon kasi konti lang yung strength namin, sa 14 lang kami, nag-request sila ng scout platoon para mag-reinforce sa amin. Pagdating ng scout platoon doon, ang advice sa amin na withdraw na kami. Kasi yan, may mga kasunduan na, may na sa taas na
Kumbaga sabi nila, pag-usapan na lang yung nangyari doon kasi ano na, nung time na yun, naka-request talaga kami ng mortar kasi para maka-withdraw din kami, kailangan namin mag-request ng mortar kasi para ma-distract yung kalaban, hindi sila makabante. Kasi yung time na yun, naisip namin na pag walang kanyon or walang mortar, talagang maabutan nila kami kasi malapit na sila Kaya nag-request kami ng mortar, 105 noon. So yung naputok doon sa tulunan ng time na yun is yung 81 mortar lang para lang yung kalaban mapigilan yung maghabol sa amin. Kaya nung time na yon, sustain pa rin kami ng fire habang nag-aakyat yung isang squad, makakuha ng advantage position. Tapos pag tawag kami sa radyo na sila naman sa taas yung magputok, kami na naman yung mag-maneuver paakyat doon sa kanila hanggang sa makalayo kami sa kalaban. Well, sir, yung kalaban namin doon, hindi yun siya, hindi yun siya NPA. Hindi, mga grupo ng, mga brother Islam natin, yung na yun. Kasi, pagkaalam ko, sir, kasi may contact din yung mga kasama ko sa, from, yung dito sa Pagatin, dito sa Saripagwak, yung reinforce ng kalaban, doon, dito pa manggagaling sa Maguindanao Tatawid lang sila doon sa tulunan para lang i-reinforce yung yung nakalaban namin doon. So, may ilang araw dumami ng dumami kaya naisip nilang sa taas na ipa-withdraw kami kasi yung strength namin napaka konti lang. Umabot din yung reinforce namin, yung scout platoon. Nasa 21 lang din sila. So, hindi, kung titingnan sa sitwasyon talagang kahit 1:10, talaga hindi mo maano kasi yung 20 plus at saka mga 700 siguro, hindi mo maano siguro yun. Sa sobrang dami nila. Kaya pina-withdraw kami nung time na yun. Pina-withdraw kami ni Batcom hanggang sa malayo na kami sa kanila. Yung doon naputol yung encounter nung malayo na kami. Habang natatanaw pa kami ng kalaban, pinuputukan pa rin kami. Kaya nung time na nakita siguro ng kalaban na hindi na kami makita, kaya doon na huminto yung putukan. Isipin mo, nagputukan alas 4, natapos yun, mga alas 11 na Pero pa-withdraw na kami noon. Hindi ka rin doon walang kain kasi hindi ka man makaluto kasi tatamaan ka din ng bala. Yung bala nila may mga 50 caliber, malalakas, mga high power talaga. May mga M203 pa sila na binabato sa amin. Lahat ng armas sila na high power, pinutok nila sa amin. Nagdesisyon yung battalion commander ko na mag-withdraw muna kami kasi may may negosasyon sa taas para maayos yung umpisahan ng gulo na yon dahil doon sa nakaw-nakaw umabot tayo sa ganito, naglala na yung sitwasyon, lumaki na yung gira na yon. Sabi ko, naisip ko rin na tama din yun na mag-withdraw tayo kasi talagang wala, kukunti tayo hindi kaya kahit anong pa siguro sa sobrang dami nila, mahirapan kami. Nag-usap-usap din kami ng mga kasama ko na, sir, kung advice sa taas, mag-withdraw tayo, withdraw na lang tayo, sir, kasi hindi kaya, sir, napakarami. Saka may kasunduan din doon sa taas na, negosasyon. Kaya, doon na, sir, yung nag-end yung third encounter ko, sir, from Tulunan. Yes, sir, good evening, sir. May pang-apat na encounter ko, sir, from North Cotabato pa rin, part ng barangay Luayon, North Cotabato. Sakop ng municipality o Makilala, sir. Ang pang-apat ko na encounter, sir, yun yung may target kami doon, sir, na yung kasi may asset ako nung na nakuha, asset namin ng platoon sergeant ko. Ang sabi nila, sir, na doon kasi nagatambay, sir, yung kalaban doon sa rabira nila. Kumbaga yung rabira nila, sir, ginawa na siyang komunal.
ginawa ng komunal, yung NPA, may halong civilian, sila na yung nagtatapping ng guma para hindi mahalata, sir ba? Sila na yung ang armado kasama doon, nagtatapping. Kaya nung time na yon, yung may-ari talaga mismo ng may-ari talaga mismo ng lupa, yun yung naging asset namin, yung babae. Pumunta talaga doon sa namin, sa kumpanya namin noon na may contact man kami na ganito na yung sitwasyon sa lugar nila, sir. Kasi parang ginawa na daw ang komunal. Kasi yung rabiran nila yon, yung income pala, hindi pala napupunta doon sa may-ari. Nakakakuha man sila ng yung income, pero kaunti lang. Doon siya napupunta sa NPA. Ganun yung nangyari doon sa sir. Yung sabi ng asset namin yon, hindi ko lang siya banggitin. Sa babae yun siya. Yung sabi niya, positive sir. Kasi doon ako galing, nakikita ko sir yung armado at saka yung at saka isa pa sir, yung nagataping doon, kamag-anak niya rin. Pero yung iba doon sa mga toppers ng rubber is yun na yung armado. At saka doon mismo sa lupa nila sir, doon mismo sa lupa ng asset namin, doon pala nakatanim yung baril. Pero hindi niya maano sir, nung una nakita niya na kung saan nilibing yung baril kasi sabi niya nasa mga 14 na baril, may pa daw may nakita niya talaga, may machine gun pa daw eh. So nakita niya daw noon may nakaturo na doon daw inilibing. Nung time na yon, yung ginawa namin, yung asset namin yun, siya pa yung ginawa naming kasi sa area gusto niya talaga ituro pero hindi siya lumapit doon sa talagang mismong lupa nila. Doon sa doon pa lang matanaw na namin yung objective na yon. Tinuturo na yung asset na yon. Actually, sila yung dyan, sila yung may-ari ng lupa. Dyan sir, hanapin nyo lang dyan kasi dyan talaga, hindi ko lang maano sir, pero dyan talaga nilibing. Nung time na yon, doon na kami. Yan, gapang-gapang na para lang hindi makita. Ginapang namin madaling araw, no? Paliwanag na, yung mga 5:30 in the morning na, doon na namin na nakatago lang kami. Inaabangan namin kasi may isang kubo doon eh. May isang kubo na maliit. Yun pala yung tambayan ng yun pala yung tambayan ng sa kabila din at saka yung may-ari ng lupa, yung pinsan niya yung nag-tappers doon. Pero yung pinsan na yun na kasama ng NPA na tappers na yun, isa na rin yun siya sa mata. Hindi man siya totally na full-time siya sa kabila, pero siya ang naging mata doon para hindi mahalata yung mga kilusan doon, yung NPA, para hindi mahalata na kabila sila. Yung ginagawa nila doon, pwede sila tabas doon sa rabiran, pwede sila mag-tappers. Kana yung time na yun, nung ginapang na namin sila kasi doon na kami sa may yung kubo-kubo na maliit. Noong una, wala pa kaming nakita na tao, pero malapit na kami sa yung bahay na yun. Pero nauna kami doon sa yung kubo-kubo na yun. Pagkadating namin doon, sir, maya-maya, mayroon na kaming isang tao pa lang yung dumating, may dalang yung nung tawag ito, yung lagaraw, yung pangtabas ng damo. At saka may dala siyang yung knife, yung para sa rubber, ang tapping. Tinanong namin na, Sir, good morning. Oh, sir, good morning. Kumusta ka mo dre? Okay man, sir. Kaninong lupa ito? Sabi niya, kwento-kwento kami ganun. Sabi niya, sa pinsan niya, siya daw yung toppers. Habang nagkakwentuhan kami, nung una kong tao na kwentuhan yon, kasama ko yung platoon sergeant ko, nakita ko sa mukha niya, parang hindi siya mapalagay. Hindi siya mapalagay. Palingon-lingon, kung saan na Tapos parang may tinitingnan siya doon sa unahan. Maya-maya, may lumabas. Isang tao. So, dalawa na sila. Kinausap din namin na, ay, sir, saan ka galing? Sabi niya, ay, doon sa baba. Yung
galing man siya sa taas, bakit yung tinuturo niya doon sa baba? Sabi niya yung turo niya, bakit galing ka doon? Yung turo niya sa baba na siya galing, pero doon siya nanggaling sa taas. Doon pala yung baril na yun, doon pala siya galing. Yung baril na yun na nilibing, yung pinaglibingan dati, inalis pala yung baril na yun, nilipat nila. Kaya nung time na yun, sir, talagang hindi mapakali yung dalawang toppers. Hindi siya maano eh. Nakausap namin siya na ano, nakatapping lang siya ng mga 2 puno siguro or 3 yung 2 tao. Sabi nagpaalam. Nagpaalam siguro siya mga 8 o'clock. Nagpaalam siya mga 8:30. Magpaalam niya sa amin, "Sir, mag-uwi muna ako sir kay mag-ano daw, ang tawag ito, magkuha daw siya ng baon para sa ano niya, tanghalian nila. Magkuha daw sila ng baon pero babalik sila." Pero iba na pala yung pagbalik nila noon, sir, kasi nung time na yon, siyempre tanghali na, sabi namin, 2 oras na, bakit yung 2 tao, sobra 2 oras na, bakit hindi sila bumalik? Sabi namin ng opisyal ko, magbalik yun, sabi na, magbalik, oo, sabi, baka magbalik yun, sir. Maya, siyempre yun, tropa, pagod, pahinga kami yung iba, kasi yung time na yun, masakit yung paa ko, tinanggal ko yung kumbat ko. Tapos sandal ako doon sa may yung kubo-kubo na maliit na yon, yan yung tambayan ng truckers. Di namin alam na ano, yung may gwardiya din kami sa likod namin, pero nalingat lang yung ano. Ginapang na pala kami. Isipin mo sir, tanghaling tapat, mga 12:30 sa tanghali. Pagbalik pala yung ano na yun, yung dalawa na yun, is yun na. Sila pa ang unang nagputok sa amin. Talagang pinutokan kami, putok ng putok. Kasi kaya pala hindi sila mapakali. Alam namin na ito, ano talaga ito, isa din ito sa membro sa kabila. Kasi sanay na din kami sa ano, malaman mo din yung tao kung may tinatago or wala. Yung galaw niya pa lang sa pagsalita niya, iba to. May something to, sabi namin. Usap kami. Mag-prepare na lang tayo, baka magbalik yun. So, nung time na yun, talagang bumalik sa sir, pero may dala na palang baril. Pinutukan na kami ng pinutukan. Nung time na yun, 12:30 ng tanghali, doon na, nagkaputukan na. Siyempre kami, nagpapahinga kami. Bigla lang kami pinutukan. Kahit ako nga, wala akong kumbat noon. Siyempre, alangan naman na magsuot pa ng kumbat na gira na eh. Ginawa ko, hindi ko na naisip na magsuot ng kumbat. Focus na ako doon sa kalaban. Sabi ng platoon sergeant sa akin, "Yo, abanti tayo." Kasi doon yung direksyon ng kalaban. Yung ginawa namin dalawa, sabi ng opisyal, "Kayo nang bahala dyan, Biggs. Kasi kami naman dito sa likod." Doon yung opisyal namin. Kasama ko yung platoon sergeant ko kasi ako yung gunner noon. 60 gunner ako noon. Tinuro man ng doon, dyan pumunta sir, yung dyan pa sir, hindi pa nakaalis. Tinuro niyang yung ginawa namin ng squad leader, kasi yung time na yon, yung machine gun ng kabady ko is nag-stoppage siya. Sabi ko, "Sarge, huwag ka nang magsama, kami na lang mag-abante kasi ayusin mo muna yung baril mo." Sabi namin na mag-abante kami dalawa. Kasi yung ibang tropa doon na sa high ground. Kasi para mag-back up sa amin. Nung time na yon, agresibo din talaga yung squad leader ko, Lance Platoon Sergeant. Sabi niya, "Yo, pasukin natin, abantayin natin. Yung tropa, maiwan lang sa taas." Nung nangyari doon, sir, dalawa lang talaga kaming pumasok doon sa yung ginawa namin, nagtitinginan kami ng gano'n, yung distansya siguro namin, mga 15 or 20 meters. Pero nakita ko na yung kalaban kung saan nagtago, doon sa may puno ng kawayan, may malaking bato doon. Tapos yung squad leader ko, nasa right side ko, yung ginawa ko, kasi yung posisyon ng pag ganyan pababa eh. Tapos pagdating mo sa lokasyon ng kalaban, patag na siya. Yung ginawa ng squad leader ko, putok siya dito.
putok dito sa right side ko eh. Habang nagaputok siya, nag-aabante, ako naman, nag-maneuver ako dito sa kaliwa, ako lang mag-isa. Maneuver, hanggang nagaputok siya, yung kalaban na yon, hindi niya talaga alam na ako pala, nakamaneuver na. Pero yung focus ng ano na yon, yung kalaban, doon sa squad leader ko. Kasi pumuputok yun eh. Doon na pala sa may ilalim ng bato, nakaganyan sir. Nakaganyan yung kalaban. Yung pinuputokan niya yung yung squad leader ko. Hindi alam ng ano na yon, yung NP na yon, yung kalaban na yon na nag-maneuver pala ako. Ako lang mag-isa. Nung time na nakita ko nakaganon, kasi hindi niya alam, nandito na ako sa left side, hindi niya talaga ako napansin na habang nag-engage sila ng squad leader ko, doon yung focus niya eh, sa squad leader ko, hindi niya alam sa left side niya, doon na ako nag-maneuver. Pag maneuver ko sa left side, yung focus ng kalaban doon sa squad leader ko. Kaya nakita ko doon na nakapokus siya doon sa ano ko, squad leader, yung ginawa ko, kasi nakaganyan na siya doon sa may bato. Tinira ko na yung ano, imasinggang ko na yung nakatutok doon sa squad leader ko, kaya tinamaan siya. Nakuha ko yung isang ano, M16 rifle nung time na yon. Hanggang sa hindi pa yun natapos yung putukan, hanggang nag-abante pa kami. So, naisip namin na bakit pa tayo mag-abante kasi dalawa na lang kami. Wala pa kaming mga combat, dalawa na lang kami. So, sir, okay na siguro to, may na-recover naman ta. Sabi niya, sige, balik tayo sa taas. Kaya naghahintay sila sir doon. Kaya bumalik kami doon. Pero mayroon na kaming nakuha na bandoler, mayroon na kaming mga magasin na naiwan sa mga rifle grenade at saka isang M16 rifle. Yan na yung ano sir. Umabot din siguro mga 20 minutes yung ano namin doon eh. Yung encounter namin eh, kasi talagang ano na yun, hindi man sa ano, kasi nag-command na sa akin na i-assault namin dalawa eh. Hindi rin ako sabihin na, no sir, naisip ko rin, nag-command na siya eh, na assaultin natin dalawa, ako magpakita, ikaw mag-maneuver. So, kung tutuusin yung ginawa namin dalawa, parang ano na yun eh. Kung isipin mo, parang nag-suicide na kami. Kasi dalawa lang kami. Tapos yung kasama namin doon sa taas, nag-abang. So, sawa ng Diyos, successful naman yung ginawa namin kasi nakuha pa namin yung baril, napatay namin yung nag-engage sa amin. So, successful din yung ano, yung ginawa namin dalawa. So, naisip na lang namin, sir, yung pag-uwi namin na ano na eh. Bakit natin nagawa yun na ganun, nag-assault tayo. Dalawa lang tayo. Sabi ko, sir, gano'n na talaga, nag-command ka man, ano, sir, pero okay, sir. Palangga man tayo sa Ginoo, sir. Kaya nga, at least, yun. Doon nagtapos yung, ano, sir, yung encounter nga pang-apat ko, sir. Pang-apat. Doon yun siya na. Snappy. Legend.